Pag-araw ng linggo, na iba ang setup ng ating aparato. Oy, good morning, partner, good morning. Partner, alive. Oh, kwan pa rin. Paglinggo partner ha, siesta, sabi nga. Yun. Siesta partner, paglinggo. Iba pa rin yung kwan eh, iba pa rin yung tunog ng kwan nila ngayon, ng radio station nila. Yung pinanonood, pinakikinggan. Kasi medyo pause pa rin tayo. Hey, partner, alam mo yung yung mag-iisang buwan na yan, di ba? Yung ubo mo, tapos kailangan mo na ata magpa-check up. Pa-check up nga ako sa'yo nung isang araw, pa-check up nga ako. Ang problema, pag si parang Lino na-check up. Kanya lang nung pina-check up ko ni, wala raw jack dun sa pinapuntahan ko. Walang tools. Kasi sa kwan ako sa talyer ako ni paring Boy Itik. Gawa ng panahon pa rin. Panahon. Pag dinala mo to sa COVID. Pag dinala mo to sa COVID, hospital ito. Pag dinala mo to sa COVID, hospital ito. Oy, partner nakikiramay yung MIV4 at yung programa nating saktong-sakto lang doon sa mga mahal nating mga kakilala, mga followers nasa makabilang buhay, Kaya Brandy Rapa kahapon namatay at nasa Manila. At saka dito sa sa akin pinsan kay Chudora Alulod, Austria, diyan sa Barangay Malad. At yung kabatchmate namin nandiyan sa Pinamalayan kay Joel Corables, nakita na lang napatay na rin sa kanyang apartment. Ang partner dito, pabata ng pabata, mga bata pa itong mga, kaya siguro yung klima para sa talaan ng Department of Health sa kabuuan. Number 1 na sanhi ng pagkamatay ngayon, yung stroke dahil sa sama ng panahon. Sa panahon, sobrang. Tapos pag medyo may edad ka na nga. Actually, partner, yung sabi nga yung pamumuhay ng tao, pagkain ng kung ano-ano, pag-inom ng soft drinks, lifestyle. Yung lifestyle niya, hindi pa rin talaga, hindi partner kasi nung mga panahon, partner, walang mga diet. At walang kakaunti ang kaso ng diabetic sa bansang Pilipinas. Pero ito, sumulpot yung makabagong teknolohiya, makabagong mga pagkain. At kung gusto mo kumain, i-google mo na lang at makikita mo kung paano magluto ng ganyan masasarap na pagkain. Pabata ng pabata yung binabawian ng buhay. Kahit pamahal ang mga pangunahing bilihin. Oo. Kaya partner tayo naman, mga bata pa rin tayo. Tsaka mahal magpa-hospital. Oo. Mahal magkasakit. Yung kaibigan natin, itong si Brandy Rapa, partner, ito, inatake din ito sa puso. Nung nakausap natin yung kapatid nung isang araw, si Jeff Rafa, okay na, nailabas na ng ICU. Hindi maisulat kung magkano, basta kung 2 milyon. Yung nauubos na, tapos ito pa nga yun nangyari. Private hospital. At ang alam natin na isa naghahawak dyan ay si Doc Tony, yung isa sa mga main na doktor na umawak ng kaso. Ang kasabihan naman kasi ang sakit ay magagamot, pero ang kamatayan ay hindi mapipigilan. Partner. Tapos partner? Sabi ko nga doon sa nanay ko, kanina nawalan din kami ng isang mahal sa buhay. Kanina lang madaling araw sa katauhan nitong si Ate Dory, Alulod, Austria. Ngayon ay baitan. Hanggat buhay ka pa, matuto ka ng makisalamuha at mahalin mo yung kapwa. Ang kalikasan, partikular. Ako, doon sa sinasabing, tanda mo partner nung COVID, na 100,000 ang namatay ng mga Pilipino, at sa buong mundo ay milyon-milyon ang namatay ng mga tao dahil sa COVID na yan. Hindi yan na-predict, hindi yan na hulaan na may darating na ganyang kalamidad o sakuna sa buong mundo at sa Pilipinas. Kaya dapat dito ang gobyerno ay sa bagay minsan magkukuwang ka naman
Ang katuwiran ko dyan, kailangan kasi laging balanse. Tama, partner. Kahit panukala ng pamahalaan, kailangan balanse. Hindi pwedeng ang budget ng gobyerno ay nakatuon lamang sa isang departamento. Kunyari, Tama. sa Department of Health o sa health ng mga kababayan natin o kaya sa peace and order, sa environment. Depende na lang siguro yun sa demand o sa pangangailangan. Number one talaga, partner, yung mapangalagaan yung kalusugan. Partner, yung binabanggit mo ng balanse. Alam mo, partner, kung gagawin ng gobyerno yung balanseng pagbabudget o yung balanseng pagkilos ng bawat departamento, uunlad ang bansa kung balanse talaga simple nga lang, sabi nga natin, nung last episode natin, sabi natin, diskarte. Para lang sa isang maayos at magandang lipunan. Pero wasto rin na pag sinabi mong balanse lahat ng bagay sa paggamit. Saan ba naaayon ilaalat ang malaking pondo sa panahon ng krisis, sa panahon ng global warming? Saan mo ba dapat ilagay ang malaking pondo? Tama, partner, yan ang problema natin, palakasan din ata kung sino yung magiging hepe. Palakasan din kung, bigyan nyo kami ng malaking budget. Parang ganun ba, partner? Hindi, kasi wala namang, sa ahensya ng gobyerno, kung wala talagang nagmamayor, hindi waiting mayor, yung nangunguna. Kailangan yung nangunguna, yung mga nakaposisyon, sila yung magsasabi o maglalabi sa ahensya ng gobyerno anong departamento ang kailangan lagyan ng magandang budget. At siyempre, yung national government, yan yung tinitingala ng mga nasa lokal para makapagbigay ng budget. Tapos yan, nasa priority. Kung hindi mo priority, kahit kailangan ng mamamayan at hindi priority ng nanunungkulan, hindi mangyayari yan. Tulad na lamang dito sa ating provincial hospital na actually yan ay ang nag-i-initiate nito para ma-convert na regional hospital. Natatandaan ko panahon pa ni Congressman parang Doy. Congressman Doy. Oo, at saka ni Congressman Boy Umali. Oo, at sila ang nagbukas nito sa Kongreso. Hindi nga laang nasa ikatuparan yung bill na tinatawag, yung batas si Congressman Arna na ang nagtuloy-tuloy binuhay nito sa Kongreso. Partner, itong provincial hospital natin, 'di ba? Nandiyan dati yan sa may part ng Barangay Ilaya. Alam ko itong bagong provincial hospital natin. Itong malaking ng time ito nung governor si Congressman Alfonso Umali. Hindi ba? Hindi, itong bagong provincial hospital, yung ngayon dyan sa Santa Isabel, panahon ito, na-create ito, panahon ni dating Governor Bart Marsigan. Kaya na itayo. Oo. At ang target talaga niyan, nasa plano, gawing regional hospital, kumbaga preparasyon, dahil noong mga panahon na yon, ang Kalapan ay hinihimok na ng mga nanunungkulan sa gobyerno. At tanda ko, ang isa sa mga naglabi nito sa Kongreso, inumpisan ito ni former Congressman RGB. Oo. At nung maging syudad kasi ang Kalapan, yung potensyal sa Mimaropa, pinakang malapit na pwedeng lagyan ng regional offices ang Oriental Mindoro ang lungsod ng Kalapan. Kasi nung araw, ang mga regional office ay sa Metro Manila at yung iba sa Batangas. Wala pa tayong tinatawag na Region 4A. Lahat para Region 4A. Wala pang B o Mimaropa Region. Oo.
Kasama pa ang Batangas nun. Parang Region 4 lang. Region 4 lang. Walang A at B. Oo. Ngayon, nung hinati-hati, naging A at B na, tapos yung Batangas ay naging Calabarzon na. Yung Calabarzon kasi is Cavite, Laguna, Batangas, Quezon. Calabarzon. Rizal, Quezon. Rizal, Quezon. Ito namang may Marupa, Region 4B. Hinati sa dalawa. Ang A at saka B. Oo. Kasama tayo sa may Marupa, Region A. Region 4B. B. Hindi. Ang A sa kabila pa. Calabarzon yung Region 4A. Ngayon, so matutal, nung nandito na ibig sabihin, ito na kasi ang pinakamalapit na pwedeng pagtayuan ng mga regional office. Yung Calapan City. Calapan. Ayan. Ngayon, nung panahon ni Congressman Alfonso Boy Umali, nakita niya yung problema. Although marami ng problema ang provincial hospital, nung araw pa yan, nung nagisnan ko, kung na yan Bata ka pa, bata pa ako. Marami na reklamo. Ang dami ng problema dyan sa provincial hospital. Hanggang ngayon. At may may isang bagay dyan na noon pa'y pinagsikapan na at nagalit na ng todo-todo dyan si Governor Bones. Vice Governor pa siya. Yung maganda pa yung relasyon nila sa politika ni Congressman Boy Umali. Nagkuha na siya dyan alam mo isang problema dyan na talagang hindi masolusyonan. Yung mga kakulangan ng gamot, minsan, nagagawan pa yan ng paraan Yung bulak, yung betadine. Yung mga simpleng yung attitude ng nanunungkulan dyan, yung ugali. Yung attitude pati ng mga staff. Oo, talagang. Yan ang hindi kayanin Kaya ako, naririnig siguro. Partner, ang tagal na nating pero nung naging head naman dyan itong si Doc Marpy Marasigan, medyo na iba-iba yung attitude nitong mga staff na ito. Nakikita ko dyan, yung respeto. Kung wala silang respeto sa head nila, yung attitude hindi naman natin nila lahat. Yung suplada, mataray, masungit, ayun ang hindi mawala-wala dyan sa provincial hospital. Tayo dati, pinagtatanggol natin yung mga staff dyan, yung mga nurse dyan. Kahit yung mga gwardiya, na baka kaya ganun yung attitude una, kakaunti sila at pagod na pagod, at ikalawa, maliit naman nga ang sweldo, kaya ganun yung attitude. Pero nung nakita natin, sinumpaan mo yan, Tapos ko dyan, partner. Trabaho yan May mga issue dyan noon pa, may sindikato dyan sa loob. Oo. At yung sindikatong yan, hindi lang sa bibig ko ninyo maririnig, maging sa bibig ni Governor Bones, noon pa. Kaya nga niya pinagsisisibak yung ilan sa mga sinasabing may secret corporation dyan sa mga gamot. Kasi ang nangyayari dyan, kahit may gamot na mayroon pa, sasabihin, wala. At yun pala, yung ilan sa mga doktor dyan, yung may nurse, butika sa labas. May butika sa labas. Oo nga So, kutsabahan. Pansin mo yung provincial hospital dito sa atin sa Lalawigan madaming butika ngayon na nandyan sa labas. At pag pumunta ka naman ng butika sa provincial hospital, wala nga Wala partner na lalo pa kung may mga galing kunwari kay congressman, may reseta galing kay congressman na kaltas doon sa mga presyo ng gamot, wala. Kaya ang gagawin ng pasyente, pag ganyan naman partner, talaga kailangan, kahit walang-wala, talagang kaya mong mangutang Lalabas ka talaga para bumili ng Ngayon, pare ko, inisponsoran yan uli. Binuhay ni Congressman, ang tawag nila dyan, nirefile. Yung panukala hanggang sa ang huli, pasado na. Ay titok over na lang. At may naligaw akong interview kay Provincial
Administrator Hubert Dolor, tinanong ko kung paano masasabi nila, paano kailan iti-take over. Ang kanyang sagot is positibo, malaki ang tulong na magagawa ng Department of Health kapag iti-take over ang provincial hospital. At sinabi niya na magkakaroon pa rin ng provincial hospital pero mas probably, sabi nga niya, isa segunda distrito na lang. Ngayon, nung dito lang mga huli, kaya natin ito pinag-uusapan, na mukhang malabo-labo pa. Malabo-labo pa ho yung takeover ng DOH bilang regional hospital. Hospital. Dahil nakipagpulong o may isang, sabi nga natin, change reaction o nagbago ho ng reaction o pananaw si Governor Bones na ang sabi niya sa isang pagpupulong sa Senado, joint session ito ng Kongreso, na hindi siya pumapayag directly nang iti-take over ng provincial hospital para maging regional hospital itong kasalukuyang provincial hospital dito sa Santa Isabel. At ang isa sa mga mungkahin niya magpatayo ng panibagong building at ang ini-offer niya itong dating provincial hospital dyan sa Ilaya. Ngayon, may mga palitan silang positibong pagpapaliwanag, lalo na si Senator, ang tawag nila dyan ay Health Senator. Sino yun? Si Bongo. Kasi siya yung mga nanguna dyan sa Malasakit Center. Siya ba yun? Kay Governor Bones siya yung Malasakit Center. Hindi, Malasakit Center is proyekto yan ng panahon ni Pangulong Duterte na ang nag-initiate dyan si Senator Bongo dahil sa Davao nung hindi pa wari siya senator, mayroon ng Malasakit Center. Although maliliit na, kung tawagin Malasakit Center, tapos pinalaki ito ng gobyerno, ng national government. Pinondohan. At inisponsoran ito ni Senator Bongo. Kaya lahat ng mga Malasakit Center dyan, mayroon na sa 2nd District, sa Oriental Mindoro. Partner, mukhang per bayan, per municipality, may Malasakit Center na na-create sa bawat munisipyo. Ay, hindi ko lang alam kung sa city meron na. Pero yung halimbawa, yung Socorro, meron siyang Malasakit Center. Meron din sa Kude. Meron din sa alam ko meron din Pinamalayan at saka sa Bansod. Na doon, kung may pangangailangan, financially or mga reseta o gamot, meron silang doon, may binibigay na cash assistance o kaya ay medical assistant. Dala-dala mo lang yung reseta mo at saka yung lagi-lagi kasama yung certificate of indigency, halos parang ginagawa. Kasi ang maganda namang nangyayari dyan sa provincial hospital, unfairness, at maraming tataas ang kilay sa kabuuang serbisyo ng provincial hospital. Pag binild up mo siya, tataas ang kilay ng mga yan dahil sa kabuuan talaga is palpak. Pero may mga ilan-ilan na maganda naman. Gawa ng yung panukala dyan ni Governor Bones, yung tama ba ako? Pag 5, libre na. Pag 5,000 ang bill mo, ala ka ng babayaran. Libre na, Oo. Tapos sasagutin naman ng Malasakit Center. Pag 10 naman, pag 10 ang bill mo, 10,000. Hindi, pag 10 ang bill mo, pag 5 ang bill mo, libre na. Libre na. Sagot na ng Malasakit Center. Ng provincial government. Provincial government. Pag 10 naman, libre na rin. Dahil may counterpart. Pag naging 10, may counterpart ang Malasakit Center. Okay, kung simple-simple lang yung pasyente, kunyari, nanganak lang, yung hindi mga minor lang, possible, wala ka ng bayaran. Pero small time partner, Oo. Kasi nung si Congressman Doy, tanda ko, may nailabas kami, may libre-libre, 50,000. Ay, di, iba pa yun. Partner, Pero pumunta lang yung pasyente sa opisina ni former Congressman Doy Lechon, yung 50,000, 55 nga nagawa ng nailabas yung pasyente na bayaran nung
opisina ni Congressman Doy, yung provincial, para lang mailabas yung pasyente na may bill na 55,000, parang gano'n. Iba pa yung grant sa Kongreso. Pinag-usapan natin provincial. Ngayon, pag medyo, kung lalapit ka naman, kunyari, hanggang ngayon kay Congressman Arnan, ibang usapan yon. Bukod pa yung tulong ibang pondo yun sa Congress. Oo. Kunyari, more than, ang sakop lang naman kasi ng provincial government, yung 5. Tapos, 10 dahil yung malasakit. Pag higit pa dyan, higit pa sa 10, nag-100,000 na, mayroon pa rin may bracket sila dyan kung ano yung pwedeng sagutin ng pamahalaang nasyonal na, and then, pwede ka na lumapit sa Office of the Congressman. Partner, alam mo yung may isa pang issue dyan sa provincial. Tandaan mo yung mga nakakagat ng aso, yung mga nanghayop, yung sa anti-rabies vaccine. Pag nag-iisa ka dyan na nakagat, kailangan 2 para libre. Yun nga yung yan yung lagi kong binabanggit. Bakit hindi kayo maghanap ng supplier na yung, kasi isang vial yan, tawag nila vial. Pag binuksan mo yan, kailangan 2. Kaya sabi ko nga, di maghahanap ka pa, magpapakagat ka pa. Kala ko partner sasabihin, bakit hindi maghanap ng bangaw at itali na? Kaya nga, maghahanap ka pa, magpapakagat sa'yo para ma-avail mo. Ngayon, ang sabi kasi, ang paliwanag dyan, kasi ang supplier namin, yung packaging, is talagang 2. Hindi ba kayo pwedeng maghanap ng supplier na pang-isahan lang? Pang-isahan, tama. Meron yan. May pang-isahan yan. Ano ba ang tawag doon? Ba't hindi nyo mabababa ang offer? Pag-isahan? Alam ba, partner, yung sinasabing dalawahan na. Magbabayad ka pa yung magbabayaran mo ngayon yung isang kunyari ay 1,000 ang isang bayal. Dapat tig 500 kayo dahil 2 raw. Ay maghihintay ka pa kung sino pa ang nakagat next week. Libre-libre. Ngayon, dahil babayaran mo na yun. Yun ang katarantaduhan ng mga serbisyo publiko. At marami tayo mga naging pasyente na ganon ang mga kaso. Kailangan daw po, sir, 2 po para po libre. Ganon. Marami. Wala akong nakita na pasyente natin na lumapit sa atin na gano'n na, okay na po, bakunahan na po ako dahil 2 kami. Wala partner na gano'n. Lagi-lagi, sir, kailangan ko magbayad kasi kailangan po pala 2. Kaya, hoy partner, good morning kay Maria Siren. Yung masugid nating taga-subaybay ng ating programang Saktong-Sakto Lang. Kay Maria Siren, Asadera, Clergo. Magandang umaga, former SK. Kaya dapat kung matutuloy ito ng provincial, itong regional hospital, malaking advantage. Kasi nga, siyempre, yung kakulangan ng budget. Yung serbisyo baka mamomoderno naman. Yung attitude. Pero pinaalala natin, may batas bagay, although may batas minsan, ba't ka pa mag-aaksayang magreklamo, lalo't kunyari ikaw ay simpleng mamamayan, ayaw mo nun ng problema. Yung binabanggit ko lagi, yung anti-taray bill, yung pag nagsungit ka, sa mga government offices. Partner, meron na yan Parang kaya nga, meron na kapag nagsungit ka, pwede mong ihabla at pwede mo talagang mapatunayan na talagang nagsungit ka. Tanggal ka sa serbisyo, wala ka benepisyo. Anti-taray bill. Ingat. Doon sa bill na yan. Delikado po yan pala. Kanya lang, ang nga dyan, hindi naman lahat ng mga matatarayan mo ay magrereklamo. Kaya yung di ba? Ngayon. Tanda mo nung na-aksidente ako, dyan dinala ako sa provincial. Ang pinakilala ko lang ay doon ako sa dati mong radio station. Ako yung field reporter ng Ed Mancera, yung sa atin, ba ito sa nawa natin dati? Radio natin. Yun. Boss ko, Ed Mancera. Yun, inasikaso ako na mabilis. Hindi ko alam kung... Gawa ni Ed Mancera?
yung pangalang advancer or yung pagiging field reporter mo nung sa radyo natin noon, doon ako naasikaso ako na maayos. Hindi, siguro tiyempo-tiyempo lang. Pero na... may katabi ako na malayo pang lugar ang mas inuna ako. Siyempre, hindi ko alam dahil minor lang naman yung tama ko na labas lang naman ng kaunti ang buto. Yung katabi ko, talagang amusing-amusin ng dugo. Pero nauna ako. Tsaka marami dyan, talaga maawa ka. Oo. Ngayon, kung yan ay mako-convert nga, at sana naman, mapadali, mapabilis. Pero... Partner, ikaw, tanong ko lang sa ikaw naman na mahusay dito sa... Willing ka ba na... ako, kahit nga itong ang dami na naging Calapan City tayo, ng time na ni Congressman Arnan, panaligan at sa 21 ay pagdiriwang, paggunta ng Foundation Day ng Calapan City. Wala akong, matagal na natin yun, bakit walang sariling ospital ang Calapan City? May natanong ako niyan eh. Na pwede namang mag-alat ng budget para dyan. Kasi yung ilang mga naging mayor ng Calapan City ay naging congressman pa nga at naging gobernador. Na pwede namang mag-alat ka ng budget. Halimbawa, nasa congress ka, tabi naman sa sina congressman doy, syempre Pero pwede naman mag-focus ka doon kasi yung ilang mga hospital sa atin, sa Calapan City, mga private hospital partner yan na talaga namang ginto ang sinulid. Kaya napakamahal ng serbisyo. At meron nga tayong provincial hospital, meron nga matataray. Kung minsan ayaw mo nang pumasok at hindi ka maasikaso. Ba't hindi mag-create ang lungsod ng Calapan ng isang hospital pang Calapan City? Kasi yung partner, kita mo yung Pola. Meron silang may donate na mobile parang yung binigay partner, sino ba nagbigay ito? Si Secretary Abalos ata. Yung nag-turnover nitong mobile clinic. Kung naalala mo, diyan sa February 26 diyan kay Mayor Ina Cruz. Ay ang paliwanag dyan nung nakausap ko, number one, ang lungsod ng Calapan is marami ng mga private hospital. Private hospital. Okay? Padalawa, ang provincial hospital is nasa Calapan City. Calapan City. Hindi na pag tiningnan daw yung policies and regulation, hindi advisable na magkaroon pa ng city hospital. Magkakaroon ng conflict of interest sa mga private hospital doctors. Hindi naman. Actually, paliwanag lang nila yon. Kasi nga... kasi negosyo yan eh. Ang sinasabi natin, yung mga private hospital, parang negosyo partner eh. Nagmimistulang negosyo. At saka, ito'y totoo na siguro yung may ibang explanation yung mga nanonood sa atin. Pero tingnan mo yung history, family history, business history ng Calapan. Ang Calapan kasi, nagdidenominante dito, dominant. Parang gets ko na yung gusto mo. Pag sabing family dominant, ang mga nakatira sa Calapan, mayayaman na pamilya. Mayor na sila din ang may-ari ng mga private hospital. Partner, halimbawa, mayor ako, may share ako dito sa isang hospital na to. Or yung anak ko ay doktor dito. Stockholder dito ng isang partner. Kaya hindi ka okay, partner. Di ba? Kaya, tapos, political history, karamihan sa mga botante dito, malalaking pamilya, may-ari ng hospital. Ngayon, sila din ang nasa gobyerno. Nasa gobyerno. Sa city. Di ba? Ngayon, pag itutulak mo pa to, inalisan mo ng negosyo, naging kakompetensya mo pa, yung mga private hospital. Na ikaw ay stockholder ng isang. Tapos ikaw ay partner ka doon. So kaya useless eh. Ngayon, kung ikaw ang mamumuno, kunyari, sa lungsod ng Calapan,
ay wala kang dugo na investor sa Wala kang bahid. hospital, Wala kang bahid negosyo. baka isipin mo, maglalaan ako ng milyon para sa isang maliit na community city hospital na talagang babadgetan ng city, tapos ang mga kliyente nito, priority, siguro mga empleyado ng syudad. Kanya lang, wala rin mayroong panukala naman yung card. Na yung card na yon pinunduhan din ng City Health. Yung ano ba to? Ano ba ngayon yung partner? Dati orange card nung time ni ni Congressman Doy. Ngayon nung kay Congressman Arnan, ano bang tawag doon? Gold card. Ngayon kay Madam Murillo, ano ba ngayon? Walang hindi nila binago. Wala, yung gold card pa rin. Oo, kanya lang yung scheme, yung tawag doon policy, yun ang binago nila. Yun ang binago nila. Parang kung ikaw ay nangangailangan, parang hindi ka nabibigyan ng card. Parang yung card, yung gold card ngayon nung time na to ni Madam Murillo, ni Mayora Murillo, magagamit mo lang ng isang beses. At saka bukod doon, parang wala ka ng card. Pag kailangan mo, di saka ka pumunta doon. Saka ka mag-file ng ikaw na beneficiary itong gold card. Hindi katulad no na ID lang. Papakita mo lang yung ID. ID mo. At saka bilang na. Kung 1,000 yung membro, is kita mo talaga may 1,000 membro. Ngayon ay wala. At partner noon pati, pag hindi naubos yung pondo sa isang taon, nung time na yung orange card partner. Nadadagdagan. Kung magkano yung natira, dadagdagan another ng budget. Kung 3 million ng 3 million, ang budget kada taon, yearly. Yung natira ng taong ito, idadagdag doon sa another 3 million. Kaya palaki ng palaki. Ewan ko lang ngayon kung palaki ng palaki yung budget dyan sa gold card na yan. Parang loto. Pag hindi tinamaan, lalaki, partner. Palaki ng palaki. Pag lumaki na, may tatama na. Si kumpare. Si pare. So iba-iba ko yan Ang panunungkulan sa gobyerno, iba-ibang approach yan Iba-ibang mukha. Partner may 20 tama sa loto sa loob ng isang buwan. Yung yan naman yan Oo. Ewan ko kung totoo pa ba yan. Basta tumaya ka lang ng tumaya, sabi nga kaya yung kanila, yung ang tawag. Partner, nung naglabasan yung ganong skandal dyan sa PCS yung ingay scam parang nawawala na ako ng pag-asa dahil dati sabi sa akin na Tio Rudy Lasquete, kung gusto mong umasenso ka, ngayon pa lang ay tumaya ka na sa loto. Or kung ayaw mo mga ibang bansa at magpaalila dyan sa Europa, magtayo ka ng reliyon. Yan ang sabi niya sa kaya medyo yung loto parang Oy, Kwan. Walang tumutol sa 318 na congressman para isubpina rin ng Kongreso si Pastor Kibuloy. Oo, partner. Mukhang next week lalabas na lalabas na. Kumpara sa Senado, na may 4. May 4. 4 na kumontra. 5 na ata. Pati si Bato, si Villar, 6 partner. Oo, pero hindi sila nakakuha ng majority. Ang mabigat lang sa Senado, binigyan nila ng tsansa mula wari kahapon o bukas, Lunes, ng 42 hours wari o 72 hours. Para pagpaliwanag kung bakit hindi kailangang i-cite for contempt si Kibuloy. Samantalang sa Kongreso, walang ganon. Hoy partner nung nagpunta ng kararating lang na itong presidente ng Pilipinas sa katawan ni Bongbong Marcos, nung nagpunta siya sa Czech Republic, i-turn over niya yung pagiging acting nitong si Vice President Sara Duterte bilang presidente. Pero partner merong rally na ginawa itong Kingdom of Jesus Christ, yung mga alipores ni Kibuloy, at nagsalita doon ng dating Presidente Duterte at ang Vice Presidente Sara Duterte ay pinagre-resign ang Pangulo.
at hindi daw makatao, sobra daw overkill na hinuhusgahan agad ang kanilang kaibigang si Kibuloy. Partner, pag nakikita mo yung ganong asiste ng mga lingkod bayan na idinahalal ng taong bayan, hindi na talaga para sa bayan, kundi para sa interes ng kanilang mga kaibigan. Ang plano nila dito sa Pilipinas. Kanya lang, yun naman kasing pag-acting na president si Vice, wala magagawa doon dahil yan ay nasa batas. Partner. Pero paglabas mo ng Pilipinas, pero yung busy mo. Pero partner, delikadesa-wise, hindi mo dapat gawin yun. Wala na nga silang delikadesa eh. Yun lang. Sasamantalayan nila yung pagkakataon na tagain ang Pangulo pag tumalikod. Kanya lang sabi ko nga, walang strong na oposisyon. Kaya binabanggit ko rito, ito sa totoo lang, kung mayroong magaling-galing at matibay na oposisyon na pwedeng paltan si Pangulong Marcos, mukhang magmamaterialize yung sasabihin nilang bumaba si Pangulong BBM, mag-resign, at papaltan. Siyempre, ang papalit dyan, Vice President. Yung Vice President. Hindi nga hindi naman credible itong Vice President. Diba? Sinong ipapalit? At maraming partner tututol siyempre dyan. Kung malinis si Vice Sara, matagal nang nag-alsa ang taong bayan. Baka... Wala kang choice Sige, policy natin si BBM. Sinong papalit natin? Ito ang upo. Yung Vice President. Di hamak na kung tutusin, although walang sapat na ebidensya, pero yung matibay na akusasyon ng mamamayan sa pagwaldas ng pera is mas malapit pa ang katotohanan doon sa 125 million na winaldas na hindi maipaliwanag ni Vice Sara. Sa loob ng 11 araw. Samantalang si Marcos, ang sinasabi lang nilang pagnanakaw, sinasabi lang nagwawaldas ng pera, yung travel ng travel. Pero accountable to, makikita mo naman kung saan ginamit. Diba? Pero yung 125 million, hindi mo mapapaliwanag kung saan mo ginamit. Saan mo ginamit. Tapos, ano ang nabago? Ano ang nabago positibo sa Department of Education na pinagamitan mo ng 125 million? Ganun lang kasimple. Kanya lang, may mga bumibira, pinupuri ang Pangulong Marcos, mayroong binibira ng todo-todo si Marcos, lalo na yung si Maharlika. Wala nang ibang laman ng vlog niya kundi banatan ang Marcos. Partner. Wala naman siyang ibang binabanatan kundi Marcos. So nakikita mo na talagang galit lang siya sa mga Marcos. Even yung mga dito na lang sa atin, dito sa Oriental Mindoro, may mga media personality na wala kang ibang maririnig kundi si Mayor. Tapos sasabihin, balance yung kanilang programa. Hindi nga Kung balance yung programa mo, yung mga bagay-bagay na dapat mong punahin mo. At yung mga bagay-bagay na pwede mo namang purihin mo. Napaka-obvious naman, partner, kung sasabihin na balancing pagbabalita at komentaryo, kita mo naman napaka-one-sided lang naman. Yung bang tibong sweldohan na strategy na tibong halatang-halata naman. Wag na sabihin na lang na ikaw ay PR man itong politikong ito. Taas na yon. Tsaka madali nang unawaan ng taong bayan yan. I-promote mo na lang yung mayor mo, yung governor mo, yung congressman mo. Linggo-linggo, basahin mo kanyang accomplishment report ng mayor mo, ng congressman mo, ng gobernador mo. At ito ang plano mo. Yan. Ayun. Pero babanatan mo pa yung kasamahan ni mayor mo, at yung kasamahan yung naglilingkod sa gobyerno. Wag na. Ay, foul naman yun. Tapos, di ba? Ayun ang dapat pagbalansa ba? Dito sa atin, lahat may bumabanat kay Governor Bones dito. May bumabanat kay Mayor Malo. Malo Murillo. May bumabanat kay Congressman Arnan. May bumabanat
kay Boy Umali. Mm-mm. May nagpupuri naman. May nagpupuri naman. Oo. Ganun talaga yun eh. Pero kung ikaw ay isang palatuntunan at talagang alam na ikay bayan at talagang ikaw ay PR ng isang politiko, pangatawanan mo na yan. Panindigan mo na hindi yan. na yung paipis-ipis ka ba? Oo, panindigan mo na yan. Mm. Kung ako, nung ako'y PR ni Governor Boy Umali, pinaninindigan ko. Oo. Pero, bakit ko babanatan? Yung kapalpakan ng boss ko, ay boss ko yun eh. Yung mga nasa paligid ng boss ko, hindi ko babanatan yan. Di ba? Lalo't kung doon dadaan yung pundo para sa sweldo ko. Yung tunay na buhay. Kanya lang, ganun din sa Malacanang, ganun din sa National. Oo. Pagandahan na lang yan ng puro paganda. Pagandahan na lang yung puro paganda. Anyway, may kumpa naman tayo. May ilang minuto pa tayo. Yan ay bahagi partner yan ng ano eh. Ngayon partner papalapit na yung congress nga po pala sa first assembly ng Barangay Lumang Bayan pagkatapos ng eleksyon ng Barangay at SK election. Kahapon naglunsad sila ng Barangay Assembly, ng General Assembly ng Barangay Lumang Bayan at matagumpay naman at naisabi. Pero kita mo partner doon sa mga assembly, nagpapakilala na yung ilang mga aspirante na lalahok sa 2025 midterm election. At medyo partner, kita mo sa Calapan City, marami ng mga tarpaulin ang naglipana. At paghahanda daw yan. Paghahanda sa nalalapit na midterm election. Kung totoo yung balita na si Vice Governor E.G. Falcon ay magko-congressman na nga, kakandidato sa 2nd District. So, di-open ngayon ang Vice Governor slate. Oo. Dito na dapat magpakitang gilas yung tatlong pangalan na pumuputok. Sa Vice Governor? Sa Vice Governor. Si dating Vice Governor Jojo Perez. Oo. Si Jojo Valencia. Itong si Atty. Mong hindi pa maintindihan kung anong kanyang lalabanan. Dati kasi ang balita, bukal. Pero nung huling natin, parang Vice Governor. Vice Governor. Pero mailap pa rin to sa pagbibigay ng mga pahayag kung saan siya... kung saang partido pupunta. Pupunta. Pero malinaw, wala pang formal na binabanggit si Governor Bons sino ang kanyang Vice Governor. Sino ang dadalhin niya? Na kasama niya sa partido. Wala pa. Bagaman may makikita ka na dyan, nakakulay green na rin, may GSM na rin ang logo ng damit. Baka iba ang ibig sabihin. Ng GSM. Basta sabi nga ni Congressman Arnan, saka ni Congressman Boy Umali, basta ako magre-re-elect. Basta ako ay congressman. Ibig sabihin itong si Vice Governor E.J. Falcon, nagplaplanong congressman ang laban. Yun nga pala. Yun ang bali-balita. May may lumabas na artikulo sa Facebook na sinasabing si dating Vice Mayor Hil Ramirez is tuluyan ng magre-retired sa larangan ng politika. Pinabubulaanan ito ni Vice Hil. Hindi raw totoo. Wala siyang statement na gano'n. Pero may lumabas, isa sa kanyang mga kaibigan din na writer. Pero kausap ko siya kagabi, hindi walang ganun pahayag si Engineer Hill. Hintayin na matapos ang filing. Okay. Doon pa niya masasabi kung siya magre-retire na sa politika or hindi na. Pero hanggang wala pang filing na nagaganap, pinabubulaan na niya yung ganung uri ng artikulo na lumabas sa isang
article sa Facebook. Baka medyo na-overwhelm lang sa pagbabalita. Kasi marami pa ikang mangyayari. Oo, tagal pa niya, Kasi partner. mapapahamak naman ako kung ako ay itulak ng mga kababayan ko na muling kumandidato. So wala pa akong ganung statement. Kaya pinabubulaanan niya. Okay. Hindi raw yung totoo. Kaya yan yung usap-usapan sa larangan ng politika. At kung medyo masarap-sarap, sabi ka ika nga, masarap-sarap. Maganda-ganda ng ating boses by Martes o Miyerkules. May muli tayong kakapanayamin. Yung nakapanayam natin dito, si Ginoong Orion Perez Dumdum, ang isa sa mga experts pagdating sa Regarding 1987 Constitution. Oo, yung sa kasi kailangan bago mag-resist. Magre-resist na. Ang Congress. Kailangan maipasa na. Kung ano ba talaga, magkakaroon ba ng charter change? Strictly doon lang yung economic provision lang. Oo. Or dagdag ng term, yung term. Oo. At pwede nating ma-interview na siguro si Congressman Arnan. Pero, ang sabi sa balita, bago mag-resist, maiintindihan, malalaman na. Si Congressman Arnan papayag doon sa term extension ng mga politiko. Or sabi nga natin, mas doon sa RH bill na bill number 7 blah blah blah. Mas more on economic provision yung pagbulatlat, pagbabago dito sa yung sinasabi sa Constitution. Pare ko. Actually may puntos yung mga umaayaw eh. Kasi tingnan mo. Kunyari, ang negosyo ng foreigner dito is pagdating sa education. Oo, partner. Yun ang madugo. Madugo yung partner, Ay, chingwa-chingwa, bakit? Chingwa-chingwa tayo. So, paano gagawin yun? Siguro may mga, sa pamumuhunan, kasi kung sa pamumuhunan siguro hanggang money matters. Yun siguro. Pero pagdating dun sa guidelines, ano ba ang sistema kasi kung mamumuhunan ka pagdating sa educational business, tapos yung mga curriculum, yung mga particular dyan, mga history, babaguhin mo. Mathematics, ano pa? Science. English. Anyway, English talaga kahit anong gawin mo. Kanya lang yung history at saka yung ano pa yung mga critical. Science, okay lang yun eh. Yung history ng education baka naman mawalan ng saysay. Kasi may mga... Actually, totoo eh. Kung economic provision at malaya 100% magmay-ari yung mga foreign investor sa Pilipinas, tama partner eh, pwedeng pasukin nila yung may kaugnayan dito sa edukasyon. At kung yung 100%, paano natin yan? Money matters, pero yung guidelines kailangan kontrolado kahit private ka, is kailangan adaptable doon sa ng gobyerno. Ng Department of Education. Katulad ngayon, anong sabi ng Department of Education? Yan inuutusan. May batas kasi na pinirma na si Pangulong Marcos na hindi pwedeng wag magbibigay ng grades, exam, o kaya graduation o anumang activities na ang dahilan is hindi nakakabayad ng tuition ang estudyante. Kasi minsan, hindi ka pwedeng magkaroon ng periodical test because may utang ka. So, hindi yon, hindi katuwiran yon. Wala na atang promissory note. Wala na promissory note. May mga bagay na pwedeng gawin na hindi pwedeng kontrolin ng private policies. Ngayon, ang tanong dyan, pag ang isang taga-dayuhan at damuhunan sa education sa bansa, ano yung polisiya nito? Aya-adapt ba sa polisiya ng gobyerno? Susunod ba? Kasi magiging private school to eh. Ganun na partner. Pag private school ka, parang 25% yung
school manual, educational manual ng isang private na paaralan, may manual ka, hindi ka pwedeng walang manual eh. I-adapt mo ba yung government policy or sarili mong gobyerno ang masusunod? O so yun, doon magkakaroon ng problema. Ng problema. Oo. Pagdating sa economic provision, pag ito mangyayari, pagdating sa education, yung pabor sa mga mahihirap na mga Pilipino. So ano ang gagawin dito? Yun ang kailangan pag-aralan. Mas doon sana po i-focus paano ba yung kasi partner, ang bigat talaga kung ano eh. Tapos yung mga benefits. Parang kanyari, malaking pabrika. Anong benepisyo dito? Mayroon kang mga health card. Ano ba? So, sunod ba sila dito? Yung sweldo ba ay may increase? Oo. Yung pag sinabi ba ng gobyerno na kailangan mag-increase tayo ng 100 pesos per day, ay gagawin ba nila to? Oo. Yun yung mga tanong. Dapat ganon. Doon sa pagbabago, kailangan nakasite. Ano yung... Kasi yun ang sinasabi ko eh. Baka naman masyado tayong nasisilaw doon sa malaking pera na ilalagak sa Pilipinas, pero mapapagsamantalahan naman tayo doon sa mga pulisiya na hindi naman nararapat. Hindi naman nararapat. Siguro, ito ang linawin. At bago dapat magplebisito, ipaliwanag sa mamamayan ano yung advantage at disadvantage nitong panukalang ito. Kaya, sabagay, baka naman lalabas ang isang panukala o ang isang information dissemination after na maipasa to dahil magbubutuhan pa naman eh. Magbubutuhan pa naman. Yes or no eh. Kung nanalo ang... Partner isasabayan ata sa midterm election yung plebisito. Diba? Isasabay ata yan para hindi masyadong magastos. Makita pa kaya ng mga botante yan? Mapag-isipan pa kaya ng mga botante yan? Hindi, kasi doon sa priority nila to sa listahan eh. So, first page. Yes or no? Di ba? Kanya lang mukhang hindi ganun ang gusto mangyari ng Kongreso. Parang isang boto na lang. Ibig sabihin, parang sila na lang magbubutuhan. Yung Congress at Senate. Oo. Kung anong mananalo, di yun na. Hindi na dadaan sa plebisito pa yung isa pa yun. So, kasi yung nasa Congress, sila na yung representante ng kanilang mga probinsya at mga distrito eh. Anyway, wala na tayong oras. Wala na tayong oras next Saturday and Sunday. Omar Clerigo po. Ako naman po, medyo pause pa ho tayo. Dahil doon kagabi nag-concert. May concert kagabi, ano? Pero concert. Hindi naman ako binigyan ng mic, kaya sa baba na lang ho ako nagkakakanta. Edmond Serra po, kami po yung naglilingkod sa Diyos, sa bayan sa tao. Magandang umaga po sa inyong lahat.